Reading from Psalms 96. All sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord, bless his name. Show forth his salvation from day to day. Declare his glory among the heathen, his wonders among all people. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Give unto the Lord, all ye kindred of the people. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto his name. Bring an offering, and come into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before him all the earth. Say among the heathen that the Lord reigneth. The world also shall be established, that it shall not be moved. He shall judge the people righteously. Let the heavens rejoice, and let the earth be glad. Let the sea roar, and the fullness thereof. Let the field be joyful, and all that is therein. Then shall all the trees of the wood rejoice before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, and the people with his truth. May the Lord bless the reading of his word. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa katapatan mo sa buhay ng bawat iyong anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito, sa aming prayer meeting. Kami, Panginoon Diyos, ay nagpapasalamat sapagkat muli ay meron kaming panahon na ibinigay mo upang kami, Panginoon, ay makapagbigay puri at mawalhati ka namin sa ganitong gawain. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat ang aming espiritual na buhay ay merong pangangailangan ng iyong salita. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na sa gabing ito ay i-provide mo ang aming pangangailangan ito sa pamamagitan po ng paghatid ng iyong salita. Nadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang bawat isa, mga kapatiran na magpatuloy na makinig at mag-aral ng iyong salita at isabuhay ang bawat salita na aming naririnig at aming napapag-aralan. Palain mo, Panginoon Diyos, si Brother Joseph na siyang mag-ahatid ng iyong salita sa gabing ito. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na bigyan mo siya ng sapat na karunungan sa paghatid ng salita mo. At ganoon din, ang bawat isa ay puspusan mo, Panginoon Diyos, ng karunungan upang higit naming maintindihan ang iyong mga salita sa gabing ito. Salamat po sa bawat isa na nag-ukol, nagbigay ng panahon sa prayer meeting na ito. Pagpalain mo ang bawat tahanan na naka-tune in sa broadcast na ito sa pamamagitan ng internet. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat patuloy pa rin ang iyong salita na dumadaloy at naririnig sa mga ganitong paraan, Panginoon Diyos, ay nagagamit at kagamit-gamit, Panginoon, ang mga gadgets na ito, mga internet service na ito, at lahat ng, Panginoon Diyos, na paraan upang iyong salita ay mapahayag at marami pang mga kaluluwa ang maabot. Salamat po, at lahat ng ito ay aming nilalapit sa iyo na mayroong kagalakan sa aming puso. Muli, Panginoon Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kakulangan, mga kasalanan na nagagawa. At lahat na ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Good evening mga kapatid sa Panginoon. Muli tayo ay nadako sa ating prayer meeting. Handa po natin ang ating puso't isipan sa pagpakinig ng salita ng ating Panginoon. At bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Let us pray. Our gracious mighty Father in heaven, salamat muli sa pagkakataon na ito na kami po ay makapag-aral na iyong salita. Even kami po ay sa iba't ibang mga dako. Salamat Panginoon na sa pamagitan ng multimedia team, kami po ay makapagpakinig at ang aming mapakinggan ay ito ay aming may bahagi at may isabuhay. And also give us joy, Panginoon, na sa aming paglilingkod, ikaw po ang maluwalhati at kayo po ang aming Diyos mapapurihan dahil sa inyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sa araw-araw sa iyong patnubay at gabay sa bawat isa, sa good health, guidance, and protection sa bawat isa. Kaya sa hapong ito, kaluwalhatian at honor, glory belongs to you, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Okay, so ang ating 2021 team, makikita natin sa Matthew 5:14. Church, a city on a hill that cannot be hid. So, if you have your Bible with you, paki-open na lang at babasahin ko sa inyo. Sabi dito, you are the light of the world, a city that is set on a hill cannot be hid. Yan po, we are the light of the world, na dapat tayo ay patuloy na nagliliwanag upang makita ng buong mundo ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ang ating December theme naman ay makikita sa Revelation chapter 22 verses 16 to 17, na kung saan makita natin ang keyword doon, Jesus, the bright and morning star. Yan po. And also, ang ating scripture text makikita naman sa John chapter 6. If you have your Bible with you, John chapter 6, verses 24 to 48. Babasahin ko sa inyo, sundan nyo na lang po. Sabi dito, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Capernaum seeking for Jesus. And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when comest thou hither? 26, Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did it of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sent. 28, then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said to them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. They said therefore unto him, What sign shewest thou then, what we may see, and believe thee? What dost thou work? 31, Our father did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto him, I am the bread of life. He that cometh
to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you that ye also have seen me, and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I come down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. 40. This is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son, and believe on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. 41. The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which come down from heaven. And they said, It is not this Jesus the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that saith, I come down from heaven? Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. 45. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God. He that seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believe on me hath everlasting life. Last verse, Jesus says, I am the bread of life. God bless upon the reading of His Word. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, makikita natin, introduction, Jesus' earthly ministry. He performed miracles. He healed the sick. He fed 5,000. He walked on the sea. He preaching the gospel. At alam ko na marami pang ibang ginawa ang ating Panginoon. So, kung ating mapapansin, balikan natin ang ating scripture text na binasa sa verse 24. Makikita natin doon keywords na seeking. Seeking for Jesus. So, the day after Jesus' miraculous feeding, He went to Capernaum. Yun po, mapapansin natin sa ginawa ng ating Panginoon. So, the same crowd seeking Jesus. Okay? So, this is about worship na kung saan hinahanap nila ang ating Panginoon. Hinahanap nila ang ating Panginoon for their self-interest. No? They took for food that Jesus gave to them for their meat. Po, atin yan makikita sa ating scripture text sa verse 26 na kung saan sinabi ng ating Panginoon dito, Verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Yan po. Dahil sa pagkain, kung kaya tinahanap nila ang ating Panginoon. So, ganun din, kung ating babalikan yung verse na ito sa John chapter 6 verse 15, they wanted to force Jesus to be their king, to lead them against their Roman oppressor. Yan po ang kanilang paghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. Hinanap nila dahil sa kanilang pangangailangan at sa kanilang sariling interest.
So sa panahon natin ngayon, ganun din, di ba? Maraming tao na hinahanap ang Panginoon dahil sa may kailangan at ganun din dahil sa kanilang sariling interest. Yan po ang kanilang pagsamba sa Diyos. So, most people seeking material things instead of God. They value the blessing more than the giver. So, some of them seek God, no, kapag ito ay kailangan lamang nila para sa kanilang sariling kapakanan. Nakalimutan nila ang Diyos na siyang provider ng lahat. Kung atin yan makikita sa John 1:14. John 1 verse 1 to 4. Na kung saan kung wala ang Panginoon, wala ang lahat ng bagay dito sa mundo. So, makikita natin ang maling pagsasamba. Okay? So, makikita naman natin dito ang tamang pagsamba. Ano ba ang tamang pagsamba sa ating Panginoon? Ano ba ang tamang paghanap sa ating Panginoon? Example natin dito sa Matthew chapter 2 verse 1 to 2. And tatalon tayo sa verse 9 to 11 na kung saan kagaya sa wise man dito na binabanggit. Sila po ay galing sa east. Pumunta sila sa Jerusalem. Hinanap nila ang Panginoong Hesukristo dahil nakita nila yung liwanag ng star. They inquire. Ibig sabihin, hinanap nila talaga. Yan po dapat ang pagsamba. Hahanapin natin ang Panginoon. Hindi dahil sa mga bagay, kundi hahanapin na natin ang Panginoon dahil tayo ay mayroong pananampalataya sa Kanya. No, kagaya ng wise man na binabanggit dito, they worship Him, and also sa kanilang pagsamba ay mayroon silang kagalakan. Nagalak sila. Nung kaya't sila po ay nung nakita nila ang Panginoong Hesukristo, they fell down. Nagpatira pa sila. Makita natin yan sa chapter 9 to 11. Verse 9 to 11 ng Matthew chapter 2. And also they had offering or gift para sa ating Panginoon. Ganun po kahalaga ang kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Pinapahalagahan nila ang Diyos higit sa anong mga bagay dito sa mundo. Biruin mo, kung titingnan natin kung ano ang kanilang gift sa ating Panginoon, gold, frankincense, and myrrh. Na kung saan sa panahon natin ngayon, ito po ay napakahalagang mga bagay sa tingin ng tao. But ito ay inoffer nila sa Panginoon. Ganun kahalaga sa kanila ang Panginoon. They valued God more than the blessing. Okay? So, yan po. So, kung makikita naman natin, yung mapapansin natin, patuloy tayo sa ating verse, sa text verse. Sabi dito sa chapter 6 verse 27 sa ating text, Jesus says, "Do not labor the food which perishes, but the food which endureth for everlasting life." Ano bang napapansin natin sa sinabi ng ating Panginoon? So, makikita natin dito the contrast between material things and spiritual things. Na kung saan
mapapansin din natin, most people more attracted to material things than spiritual things. So, this is most important na malaman natin dahil ito ay pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ano ang mga sinyalis na mas mahalaga sa tao ang mga bagay kaysa Diyos? If someone give free money or free food, even na may mga malaking event na nangyayari, no? Right away, more people are interested to come. No? Dahil sa tingin nila, yun po ay mas mahalaga. Na dapat nandun sila. Kasi once a lifetime or once a year or minsan lamang sa buhay nila mangyari. No? Makikita natin ang kanilang desire. Okay? But in regards with spiritual things, makikita naman natin na kung saan pag sinabihan mo ang tao ay may ibahagi ako sa iyo na salita ng ating Panginoon, or sabihin natin sa kanila, let us join the Bible study. No? Ano ang response ng tao? They have a lot of excuses. No? Mayroon akong trabaho, busy ako, may lakad ako. Marami pang ibang alibay ang kanilang gagawin or sasabihin. Okay? So, Jesus reminds us na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa kanyang physical aspect. No? Na kailangan ng tao i-nourish. Ano sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 4 verse 4? Sabi dito, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Yan po ang pinapahayag ng ating Panginoon na ang ating spiritual aspect ay dapat din nating i-nourish. Kung ang ating physical ay pinapakain natin araw-araw, ganun din ang ating spiritual aspect. No? Kailangan din natin pakainin. No? Kasi gusto ng ating Panginoon na hindi lamang lumago ang ating katawan, lupa, kundi gusto ng Panginoon na lumago din ang ating spiritual na aspito. Okay? Para pagdating ng mga hamon, ito ay maging matatag. May panindigan. Yan po ang gusto ng ating Panginoon. So, when it comes sa mga bagay na kailanganin natin, gusto ng ating Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Dahil siya yung ating provider. Sabi diyon sa kanyang salita sa verse 32. Kung babasahin natin, if you have your Bible with you. Verse 32 sa ating text. Sabi dito, then Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, Moses gave you not the bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven. So, yan po. Walang ibang binangbanggit dito ang ating Panginoon. Kundi ang totoong tinapay na galing sa langit.
walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. He provide the food for our spiritual aspect. So, niready na ng Panginoon. Inaantay niya lang na willing tayo. So, He inviting us. Kasi niready na ng Panginoon eh. Kung kagaya ng example ng ating mga magulang, inahanda ng ating magulang kung ano ang ating mga pangangailangan. Especially sa umaga, nilulutuan tayo ng pagkain, nire-ready niya na lahat para pagising natin ay meron na tayong kakainin. So, yan po ang ating Panginoon. So, ina-anticipate ng Panginoon na kainin natin ang kanyang hain. So, kailangan na pahalagahan natin ang ginawa ng Panginoon na kabutihan para sa atin. Okay? So, yan po. Dahil ang Panginoon ang nag-provide ng mga pangangailangan na ito, so kailangan na magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya. So, in our present also, God provide our food. Makikita natin yan spiritually sa John 3:16. Ito yung sabi ng ating Panginoon na galing sa langit. No? Bread from heaven. Na kung saan pinrovide ng ating Panginoon. Babasahin natin, sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Hinanda na ng Panginoon, niready niya na. So, kailangan na lang na tanggapin natin. Na-provide niya na, ibig sabihin, hindi pa kung sa ating pang literal na buhay ay tulog ka pa, na ready na ng Panginoon. So, dapat na-appreciate natin ang ginawa ng Panginoon na kabutihan sa buhay natin. So, ano pa yung inaantay natin? No? Tanggapin natin ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya po ang ating pag-asa. Siya yun ang hope natin na kung saan siya yung pinakakailangan natin higit sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Dahil ang walang iba ang sinasabi dito ang Panginoon kundi ang ating spiritual life. Sabi ng ating Panginoon, ang sinumang lumapit sa Kanya at magtiwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito din sa ating text, sa John 6 verse 33, for the bread of God is He which cometh down from heaven and give it life unto the world. Yan po, walang ibang binabanggit kundi He, ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, God, our God, ang siyang nag-provide ng lahat ng ito para sa atin. Wala nang iba. Okay? So, everything we need is Jesus. Yan po, dahil ang ating Panginoong Kristo, He satisfies our longing. Balikan naman natin ang ating text uli sa verse 35. Proceed tayo. Sabi dito, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Yan po.
Jesus can satisfy our longing. Hindi yung mga bagay dito sa mundo, kundi mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, napakalinaw, di ba? So, He provide, He satisfies kung ano man ang ating pangangailangan. Okay? So, napakaganda, di ba? So, kung ating mapapansin, hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Kung kaya't hindi tayo mag-alala kung ano man ang mga bagay na kailanganin natin. Ang gusto ng ating Panginoon, magtiwala tayo. Ngayon sabi niya, come. He invite us. Come to Him. Gusto niya lumapit tayo sa Kanya. No? Magtiwala tayo sa Kanya. Sino yung unang nating hahanapin kapag tayo ay may mga pangangailangan? Ang ating Panginoon. Matthew 6:33. Seek God first. At ang lahat ng mga bagay na yan ay siya na yung bahala. Ibig sabihin, we have confidence sa ating Panginoon. No? Ilagak natin ang ating tiwala sa Kanya. Dahil alam naman natin na ang ating Panginoon is able, makapangyarihan sa lahat. Siya yung may kakayahan. So, kagaya ni Abraham, we have confidence in kahit na mayroong hinaharap na tawag nito, trials sa buhay. Abraham have confidence to trust God dahil alam niya na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga sinasabi. Tapat sa kanyang pangako. Kaya sinunod ni Abraham ang sinabi ng ating Panginoon. Sige, ialay mo yung iyong bugtong na anak. So sinunod ni Abraham kahit na masakit sa kanyang damdamin na ang kanyang kaisa-isang anak ay aalay niya. But ano ang ginawa ng ating ng ating karakter? Example dito ni Abraham. He seek God first. Lumapit siya sa Panginoon, nanalangin siya, Panginoon. You are my provider. So yun po, sabi na ni Abraham doon, God will provide. Jehovah Jireh. Ang ating Diyos ang siyang ating provider. Okay? So yan po. Makikita natin na confident si Abraham. No? Tiwalang-tiwala siya sa Panginoon. Kaya tinugunan ng ating Panginoon ang kanyang panalangin. God provide the ram in behalf sa kanyang anak na si Isaac. No? Andito kaagad sa gilid niya, sa tabi niya ang ram para ipalit doon sa sacrifice na dapat ang kanyang anak. Yun po, dapat na tayo ay ilagak natin ang ating tiwala sa ating Panginoon when it comes sa mga pangangailangan natin. Yan po ang requirement ng ating Panginoon. Makikita natin sa Hebrews 6:11. Kung if you have your Bible, sabi dito ng ating Panginoon sa Hebrews 6:11, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Yan po.
Kapag inuna natin ang ating Panginoon, siya yung bahala sa lahat ng mga bagay na yan na kailanganin natin. Okay? So, kailangan na unahin natin ang ating Panginoon. Huwag natin pangunahan. Dahil alam naman natin na alam ng Panginoon kung ano ang pinaka-the best para sa atin. Kung may mga plano tayo, alam ng Panginoon kung ano ang future. Alam ng Panginoon ang daan na dapat nating tatahakin. Ganon din, mas mataas ang kaalaman ng Diyos kaysa kaalaman. So, yun po. So, anuman ang mga plano natin sa buhay, we always come to the Lord. Dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Ang Diyos ang ating tagumpay. Okay? So, conclusion, God's plan much better than our plan. Kung kaya't buong tiwala na ibibigay natin sa Panginoon. Dahil He is our Jehovah Jireh. Siya yung Diyos na ating provider. Okay? Yan lamang po mga kapatid. Good evening sa lahat and God bless.
2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa gawain ito ng pagbibigay. Salamat Panginoon Diyos sapagkat binigay mo sa amin mga hanap buhay, mga negosyo, at lahat ng aming pinagkukunan Panginoon Diyos, ng aming mga resources, ang lahat ng ito Panginoon Diyos ay pinasasalamatan ka namin. Ganon din ang aming mga tithes, offerings, ng mga love gifts, missions, ang mga pledges na ito, Panginoon Diyos, ay dalangin namin, Panginoon, na maging kagamit-gamit sa iyong mga gawain. At ganoon din, Panginoon Diyos, ang mga kapatiran na patuloy na nagiging tapat sa pagbibigay ng kanilang mga tithes and offering ay pagpalain mo, Panginoon Diyos. Ganoon din ang mga buhay nila bilang isang mananampalataya. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat ng biyaya mo ay hindi lamang sa aming pisikal na pangangailangan, subalit sa espiritual na pangangailangan. Palain niyo, Panginoon Diyos, na marami pa ang magamit mo sa iyong gawain upang maihatid ang iyong magandang balita, na marami pa ang mga kaluluwa ang mailapit sa iyong paanan, at marami pa ang mga taong maabot, Panginoon Diyos, na mayroong kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Salamat sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na nagiging masaya sa pagbibigay, at patuloy na Panginoon Diyos na nagpapanalanginan sa bawat isa. At muli, ang papuri at pasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon Diyos. Lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Speaks for me. Be still, my soul, redeeming love. Out of the dust of Calvary is rising to the throne above. There is no vengeance in his crime, while it is finished fills the sky. Forgiveness is the final plea. The blood of Jesus speaks for me. My heart can barely take it in. He pardons all my guilty stains. Surrender all my shame to him. He breaks the curse of every chain. My sin is great, but greater still. The boundless grace his heart reveals. A mercy deeper than the sea. The blood of Jesus speaks for me. When my accuser makes a claim that I should die for my offense, I point him to that rugged frame where I found life at Christ's expense. See from his hands, his feet, his side, the fountain flowing deep and wide. Oh, hear it shout the victory. The blood of Jesus speaks for me. Worthy is the Lamb
slain. Jesus, Lord of all, glory to his name. Heaven crying out, let the earth proclaim. Power in the blood, glory to his name. Worthy is the Lamb, Lamb for sinners slain. Jesus, Lord of all, glory to his name. Heaven crying out, let the earth proclaim. Power in the blood, glory to his name. Jesus. Oh, let my soul arise and sing. My confidence is not in vain. The one who fights for me is King. His oath, his covenant remain. No condemnation now I dread. Eternal hope is mine instead. His word will stand, I stand redeemed. The blood of Jesus speaks for me. Amazing love, how can it be? The blood of Jesus speaks for me. For me. For me. Panginoong Diyos, sa pagtatapos ng gawain ng prayer meeting, kami po muli ay nagpapasalamat sa iyong salita na naihatid naming kapatid na Brother Joseph. Salamat po sa iyong paalala, Panginoon Diyos, sa lahat ng iyong provision, lahat ng mga bagay, Panginoon Diyos, na kami ay naging satisfied sa lahat ng iyong mga pagpapala, sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming buhay. Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos. Salamat din, Panginoon Diyos, sapagkat ang gawain ito ay napagpala ang aming buhay espiritual. Nagkaroon ng kabusugan ang aming espiritual na buhay sa pamamagitan po ng iyong mga salitang ito. At nagpapasalamat kami, Panginoon Diyos, na ang bawat isa ay magpatuloy na maging matatag sa aming mga pananampalataya, magpatuloy bilang isang alagad ng ating Panginoong Hesus at matapat na tagasunod. At hindi lamang po manatili bilang isang tawaging Kristiyano, subalit ang mga bagay na ito, Panginoon Diyos, ay dapat ginagampanan ng bawat mananampalataya. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy kami ay mag-aral pa ng iyong salita, hindi lamang sa Sunday at mga prayer meetings, subalit araw-araw, Panginoon Diyos, ay turuan mo kami na mag-aral. Na sa ganoon, Panginoon, ay maging mature ang aming spiritual life. At salamat muli, Panginoon Diyos, at ihanda mo ang bawat isa sa paglilingkod sa iyo, at ihanda mo rin, Panginoon Diyos, na kami ay maging kagamit-gamit sa iyong mga gawain. Salamat po muli, at lahat ng ito ay aming dalangin, at humingi po kami ng tawad sa aming kasalanan. At ito pong lahat ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na iyong anak. Amen.